Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, November 10 na po, 2025, patuloy po nagbibigay ng matinding epekto ang Super Typhoon Yuan sa malaking bahagi ng Luzon. Kahapon, hinugupit nito ang parte po ng Catanduanes, ilang bahagi ng Camarines Sur, at ngayong araw po ng Lunes, umaga, ito naman po ay nasa coastal water na po ng Bolinao, Pangasinan. Ito po mga kaibigan ay nasa super typhoon category pa rin at nakita naman natin meron pang mga ilang mga lugar na kanyang mapipinsala bago po ito lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Lahat po ng mga lugar na yan ay aalamin natin, pati na rin ang mga wind signal na nakataas po sa mga lugar na madadaanan pa ng super typhoon Yuan. At bago natin simulan, ako hihingi lamang ng pabor na i-like nyo yung video natin. Suportan na ho yun para sa akin. Maraming salamat po. So ang Super Typhoon Yuan, titignan natin yung kanyang pinaka nagiging pagkilos at paggalaw. Kahapon nakita naman natin yung kasagsagan ng bugso at lakas po ng Super Typhoon. Nangyari ho yun bandang gabi ng linggo at madaling araw ngayon pong Lunes. Kung makikita nyo sa ating pinaka live weather system and radar, yung pinaka area of probability niya nag-recurve. Yan ho yung sinasabi natin sa mga update natin na malaking pagbabago sa nagiging direction po ng Super Typhoon Yuan. Nagkakaroon po yan ng matinding epekto sa bahagi po ng Luzon kasi kapag yan po ay patuloy na nag-recurve, mas direktang matatamaan nito or masasagasaan nito ang parte po ng extreme northern Luzon. Ngayon, alamin muna natin yung pinakalakas po ng Super Typhoon Yuan at yung mga ilang lugar pa na kanyang mga madadaanan sa mga susunod na mga oras. Pero silipin natin mabuti yung pinaka distansya, yung radius po ng Super Typhoon. Kung makikita ho ninyo, halos masakop na nito ang buong Pilipinas at mas lalong lumalawak pa. Actually, historical na Super Typhoon talaga ito or na bagyo na umabot po yung radius or lawak niya sa 900 to 1,000 kilometers, no? Nalapat o yung pinakalayo na kanyang nasasakop. Kahit po ang direksyon nito'y paluson, inaabot nitong bahagi ng Eastern Visayas kasama ng ilang bahagi po ng Mindanao. So ngayon po marami nagtatanong kung kailan ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Lahat po yan ay aalamin natin. So huling namataan po ang Super Typhoon Yuan, no? Ito po yung merong lokasyon. Dito na po siya sa coastal water po ng Bolinao, Pangasinan, at ito ay bahagyang humina sa ngayon from 160 km per hour naging 140 km per hour na lamang ang kanyang lakas ng hangin. Bumaba din siya sa pagiging typhoon category from Super Typhoon. Nangyari po kasi dito yung impact o yung pressure na pagtama niya sa landmass po ng North Luzon or sa bahagi ng Luzon ay nag-iwan po or nagbigay ng paghina, no? Ang mga bagyo kasi pag tumatama ho yan sa mga lupa, mga bundok, mga puno, na babawasan yung kanyang pinaka-pressure o yung pinaka-ikot po ng sirkulasyon ng hangin. Yun kasi yung tinitignan natin dyan. Nangyari po yan. At pagdating naman po mamayang hapon, i-take note nyo po mga kaibigan, mga kababayan, yung mga sinasabi ko dahil po ito ay magsasagip ng buhay, hindi lamang sa atin, bagos pati na rin sa ating mga kakilala, sa ating mga kababayan. Mamayang alas 5 po ngayong Lunes ay dadaan naman ng Super Typhoon Yuan 205 kilometers west of southwest of Sinait, Ilocos Sur. Bagyaho itong hihina from 130 kilometers per hour. So pagdating naman po, ito na po, malapit na siya lumabas. Martes po ng alas 5 ng umaga, ang Super Typhoon Yuan ay magkakaroon ng lokasyon na 260 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon ng Martes, lalabas na ito ng ating PARO, Philippine Area of Responsibility, na mayroong lokasyon na 370 kilometers west of Calayan, Cagayan, outside Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng Miyerkules ng madaling araw, alas 5 po, 380 kilometers west of Itbayat, Batanes, ang kanyang magiging lokasyon. Dahil po ito ay nasa kategorya ng pagiging Super Typhoon, ang tindi na naging pinsala niya. Naitaas po ang signal number 5, lalo na kahapon yung kasagsagan ng Super Typhoon Yuan. Pero ngayon, meron pa rin po tayong mga warning signal na nakataas sa bahagi po ng Luzon. Pero yung ibang mga lugar, medyo ibinababa na from signal number 5, nagiging signal number 4 na lamang po. Aalamin pa rin natin yung mga lugar. Sa pinaka-latest po na update natin, meron pa rin tayong banta ng signal number 5. Diyan po mga kaibigan sa southern portion po ng Quirino, southeastern portion po ng Nueva Vizcaya,
kasama rin ang northeastern portion po ng Nueva Ecija, northern and central portion po ng Aurora. Yung mga lugar po na nakataas ang warning signal number 5, ngayong araw din ay ibababa ito from signal number 4 dahil nga po sa unti-unting paglayo or paglabas ng Super Typhoon Yuan sa Philippine landmass or sa kalupaan po ng North Luzon. Kaya yung sinasabi ko na signal number 5, ibababa yan sa signal number 4. Ito naman po mga nakataas sa signal number 4, ito kasi medyo marami pa yung mga lugar. Mga apektadong lugar sa Luzon, kasama dyan ang southern portion po ng Isabela, kasama rin po ang bahagi po ng Quirino, the rest po ng Nueva Vizcaya, southern portion po ng Mountain Province, southern portion po ng Ifugao, kasama po ang Benguet, southern portion po ng Ilocos Sur, kasama rin dito ang La Union, Pangasinan, the rest po ng Aurora, the rest ng Nueva Ecija, northernmost portion ng Zambales, kasama rin ang northeastern portion po ng Tarlac, at gayon din ang easternmost portion po ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, northern portion po ng Rizal, northern portion po ng Quezon. Yan po mga lugar na yan, sa ngayon ay meron pa ring warning signal number 4. Pero tulad na aking sinasabi, sa paglipas ng ilang mga oras, ibababa yan from signal number 4 to signal number 3. So ganun lang ang mangyayari dyan habang gumagalaw or kumikilos papalayo po ang Super Typhoon Yuan dahil meron siyang bilis ng hangin na 30 kilometers per hour. Yung mga warning signal, ibinababa yan. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit malakas ang mga pag-uulan tapos biglang hihina tapos meron pa ring warning signal. Ibinababa po kasi yan. Depende sa pagkilos at galaw po ng Super Typhoon. Ang signal number 3 natin ay ito, meron pa rin tayo sa southern portion po ng mainland Cagayan. Ito kasi importanteng sabihin ko lahat yung mga lugar para wala akong ma-miss out at yung mga kababayan natin maabisuhan. Ang maganda kasi sa ginagawa nating update mga kaibigan, pera area tayo talaga. Inaalam po natin yung mga lugar na madadaanan o dinadaanan po ng Super Typhoon. Ito po, kasama sa signal number 3 pa rin, daris po ng Isabela, northwestern, central, and southern portion po ng Apayao, Abra, Kalinga, kasama po ang the rest ng Mountain Province, the rest po ng Ifugao, Ilocos Norte, the rest po yung nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, the rest po ng Zambales, Bataan, the rest ng Tarlac, nalalabing bahagi ng Pampanga, nalalabing bahagi ng Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, the rest po ng Rizal, Laguna, bahagi po ng Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, at Catanduanes. Same scenario sa sinabi ko, ang warning signal number 3, ibababa sa signal number 2 habang gumagalaw papalabas ang Super Typhoon Yuan. So nakita nyo, ang naging pinaka-peak nito ay kagabi pa. Tapos madaling araw po kanina, ngayong araw po ng Lunes. Hindi naman siya actually naranasan ng buong 24 hours yung bugso ng Super Typhoon Yuan. So ipagpasalamat natin sa Diyos dahil mabilis yung kanyang sirkulasyon ng hangin dahil umaabot yan sa 30 kilometers per hour. Pag 30 kilometers per hour, ang bilis mo ng bagyo, pagkilos niya, mabilis lang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron ho kasi tayong mga senaryo o mga bagyo na naranasan itong mga nakaraang mga buwan na ang bagal ng pagkilos, no? Yung tipong nasa landmass na siya ng kalupaan ng ating bansa, mabagal pa yung pagkilos, so nananamnam talaga o nasisira yung mga nakapaligid. Pero ang tendency ng mabagal na bagyo, humihina naman siya once na maglandfall na. Ito namang si Super Typhoon Yuan, sa case naman po niya, mabilis siya. Kaya naman yung mga lugar na kanyang nadadaanan, lalo na kung yung mga bahay natin marapit sa mga puno, mga kawayan, asahan nyo nababagsak yan sa lakas po ng impact ng Super Typhoon Yuan. So dito tayo mga kaibigan sa signal number 1 na may mga lugar pa rin na apektado, kasama po ang Batanes, the rest po ng Masbate, labing bahagi po ng northern portion po ng Palawan, including Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands. Sa Visayas ho, medyo naaapektuhan pa rin ng trap or extension po ng hangin ng Super Typhoon Yuan. So meron pa rin tayo nakataas na warning signal dyan. Number 1, sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, at sa May Antique. So nakikita nyo naman sa ating pinaka-live weather radar o system na ginagamit, habang ito ipapalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, yung pinakabuntot ng bagyo, pinaka-trap or extension niya ay nagbibigay pa rin ng epekto o pag-uulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Kaya nga po hanggang ngayon, meron pa rin tayong heavy rainfall warning, no?
hapon ho ng Lunes hanggang sa Martes ho ng hapon. So ito alamin natin yung mga detalye at mga lugar po na makakaranas ng heavy rainfall warning. Meron pa rin tayong 200 mm sa dami ng pag-ulan na aasahan po dyan po sa may Isabela, sa may Quirino, Nueva Vizcaya, sa may Kalinga Mountain Province, Ifugao, kasama po ang Benguet, La Union, Zambales, sa may Aurora, Nueva Ecija, Quezon, Bulacan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Yung mga lugar na aking binanggit na yan ay may tsansa ito na ibaba na rin from 200 mm sa dami ng pag-ulan from 100. Dahil nga po kapag papalabas na ang bagyo, yung buntot niya humihina na, no? Diyan, wala naman na kasi masyadong impact yung pinaka-track or extension po ng hangin ng super typhoon na Yuan. Bagamat ito pahina na ng pahina, may epekto pa rin naman, hindi pa rin nawawala. So mas maganda na nakahanda po tayo. Meron pa rin tayong inaasahan na 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan ngayong hapon po ng Lunes hanggang sa Martes ng hapon. Diyan po sa may Ilocos Norte, Pangasinan, sa may Ilocos Sur, Cagayan, Apayao, Abra, Tarlac, sa may Pampanga po, Bataan, ito sa may Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Marinduque, Occidental Mindoro, Masbate, Sorsogon, at yung mga lugar po na yan, no? Meron din tayong ine-expect na 50 to 100 mm na dami ng pag-uulan sa may Batanes, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Samar, Biliran, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte. So, ito naman, hapon din po ng Martes ito hanggang sa Wednesday or sa Miyerkules, ay meron po tayong inaasahan na 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Benguet. Habang papalabas kasi yan ng PARO, Philippine Area of Responsibility. Ang mangyayari kasi dito sa Super Typhoon Yuan ay kapag nasa tubig na siya, pwedeng mangyayari po yung tinatawag natin na rapid intensification. So mangyayari ba yon kahit nasa labas o nakadaan na ang bagyo? Yes, mangyayari pa rin yan dahil nga po sa impact na meron po dito sa bagyo. Pag sinabi kasi natin na super typhoon ang kategorya ng isang bagyo, kapag nasa tubig yan, lalo ho yan lumalakas. Pero pag lumakas na yan, sumagad na yan sa pinakamalakas niya, hindi na yan lalakas pa ng todong-todo, no? Wala na ho yun. So pag sinabi natin super typhoon category, pinakalas na kategorya na yan. Wala nang susunod na mas malakas pa sa super typhoon. So wag tayong masyadong mag-alala dahil itong Super Typhoon Yuan ay papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Tis-tis muna tayo. So lumaban tayo, no? Kailangan natin manalangin sa Panginoon sa protection ng family natin, gayon din ng ating mga tinutuluyan or mga tinitirahan. So meron din tayong in-expect na 100 to 200 millimeters na dami po ng pag-ulan ngayong hapon po ng Lunes hanggang sa Martes ng hapon. Diyan po sa may Ilocos Sur, sa may La Union, sa may Pangasinan, Zambales, Ifugao, Nueva Vizcaya at sa may Bataan. So ito, pahina na ng pahina. Magiging 50 to 100 mm na lamang ng dami ng pag-ulan ngayong hapon hanggang sa Martes ng hapon. Diyan po sa may Batanes, sa may Ilocos Norte, Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga Mountain Province, Isabela, Metro Manila, Cavite, kasama po ang Laguna, Batangas, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Aurora, Quirino, Nueva Ecija, Occidental Mindoro, kasama po yung mga lugar dyan, no? Bago siya lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, titignan natin yung mga dalawang senaryo po o dalawang senaryo pa na ating nakikita. At pagbabasihan natin yung tinatawag po natin na forecast track and intensity. Sa pinaka nakita nating mapa o tinatawag natin na area of probability ng Super Typhoon Yuan, ito po nakikita nyo na naka-highlights na yan. Yung malaking pagbabago sa kanyang direction, medyo tumaas nga. Medyo pa-recurve tas pataas ng konti. Ito po, no? Ito, sasabihin ko sa inyo, lalabas na siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng Tuesday hanggang sa madaling araw po ng Wednesday. Palabas na yun, nasa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga nag-recurve yung kanyang direction, bigla naman itong papasok ulit sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng Thursday, November 13, hapon po, alas 5 ng hapon. At muling lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng Friday, no? Alas 5 din po ng hapon. Pero wag na kayong mag-alala dahil po kahit ito yung muling pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, mahinang kategorya na lamang ito ng bagyo, nasa kategory na lamang ito ng tropical storm. At habang papalayo,
ng ating paro papalabas ulit, magiging low pressure area. So ngayon mga kaibigan ko, ang Super Typhoon na Yuan na ito nag-iwan ng matinding pinsala sa malaking bahagi po ng Luzon. Actually, ito nga pong Eastern Visayas o ilang bahagi ng Visayas area na apektuhan din, which is kakatapos lang pong daanan ng Typhoon na Tino, at buti na lang po, salamat sa Panginoon, hindi ito direktang dinaanan po ng Super Typhoon Yuan dahil hindi pa nga po sila nakaka-recover sa Typhoon Tino. Ang bahagi naman ng Mindanao, may nagtatanong po sa akin kung hindi daw ba maapektuhan ang Mindanao. Ang bahagi po ng Mindanao, apektado pa rin ng banta ng Super Typhoon Yuan, pero hindi naman yung pinakamata or pinakasentro. Ang nakakaapekto lamang sa malaking bahagi po ng Mindanao ay ito pong trap at extension po ng hangin ng Super Typhoon Yuan. So kitang-kita naman natin kung papaano po umiikot etong bagyong Yuan, at lahat po parte ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao ay naaapektuhan po ng kanyang sirkulasyon. Kung mapapansin nyo, yung nakapalibot po na hangin dito sa pinakamata o pinakasentro ng bagyong Yuan ay tinatawag natin na spiral clouds. Yan po ay may impact o yan po yung may lakas o may pressure ng hangin na talaga naman kaya magpatumba ng mga puno, magpaangat ng mga bubong po natin, lalo na yung mga light materials lamang ang ginagamit. At eto, nakita naman natin kahit po hinagupit or marami pong napinsala dulot ng Super Typhoon Yuan, lalo na po sa Catanduanes, sa may Camarines Sur, lalo kahapon kasagsagan sa Metro Manila, na apektuhan din po, hindi naman siya kasing dami ng mga nawalan ng buhay doon nga po sa Typhoon Tino. Hindi ganoon karami, at dahil alam naman natin malayo pa lamang yung bagyong Yuan, ay pinaghahandaan na po ng mga kababayan natin sa North Luzon. So eto mga kaibigan, kahit po itong Super Typhoon Yuan ay malapit na ring lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility at nag-iwan ng matinding pinsala, sa ngayon marami nagtatanong kung masusundan ba ito ng panibagong bagyo. So eto na naman tayo sa point na naghahanap tayo ng panibagong bagyo. Well, hindi naman talaga actually paghahanap, bagkos paghahanda. Meron ako mga paalala na dapat po nating malaman sa mga ganitong senaryo. So kung titignan natin sa pinakamapa natin, wala po tayong nakikita na anumang kasunod, no, na sama ng panahon, low pressure area o cloud cluster. So makakapagpahinga na tayo pagdating po ng Thursday, Friday next week po, no. Magiging okay na po ang ating panahon, at pag mga ganito po nga talagang malalakas ang mga bagyo, ang sarap po sa pakaramdam na naka-recover tayo or naka-survive tayo ng madaanan po, lalo na po yung mga lugar na dinaanan po ng Super Typhoon Yuan. So ngayon, ito yung mga dapat natin gawin, kasi yung iba nakakalimutan kahit po araw-araw kung yung sinasabi yung update natin. Pagkatapos po ng bagyo, ito po ang gagawin natin, makinig pa rin tayo sa mga update. Unang-una, kailangan alam natin yung update. Kahit po kasi patapos na ang bagyo o nakalabas na, may epekto pa rin kasi yan. At i-check natin ang mga ari-arian natin, lalo na po yung mga lugar na matindi ang naging pinsala, no? Mamaya ho, mayroon pang mapapakinabangan dyan. Mag-stay away po tayo, umalis tayo sa mga lugar na mga delikado. Tulad na lamang doon sa mga binahang mga lugar, tapos doon pa rin sa mga baybayin, delikado. Medyo yung mga alon po kasi medyo matataas pa rin. At yun din, i-report natin sa kinaukulan or sa LGU yung mga bagay po na napinsala, ano, yung mamaya wala na tayong matiran, wala nang mga bahay natin. I-report natin para magawan po agad ng aksyon. Maghanda rin tayo sa mga posibilidad na pwedeng panibagong sama po ng panahon. Pero dahil nga po ay kasalukuyan pa rin nararamdaman ng epekto ng Super Typhoon Yuan, unang-una kapag meron pa ring bagyo, ay kinakailangan pa rin nating manatili sa loob ng bahay natin. Very good ho yung mga kababayan natin dyan sa North Luzon, no? Hindi ho talaga sila naglabasan. Kung mapapansin nyo, kahapon pa lamang talagang malinis ang kalsada, lalo na ho sa Metro Manila. Hindi na naglabasan yung mga tao, which is very good yan. Dapat po sinusunod natin yung mga otoridad, lalo na po yung mga update na ginagawa ko, na kinakailangan kapag kakasagsagan po ng bagyo, hindi tayo lumalabas ng bahay natin. Yung mga pangalawa, marami din po ang nag-off ng kagamitan nila, maraming nakinig. So yung chance na mga kuryente tayo or magkaroon po ng mga pag-spark, no, o pagkakuryente sa tubig ay naiwasan po. Yung mga
kananayan natin, mga lolo at lola natin, yung mga senior po natin na nakikinig dyan, kamusta ho kayo? Namimiss ko na ho yung mga nagko-comment sa akin na 71 years old na daw po sila, lagi nakikinig sa ating update. Sinunod nila ako, hindi sila nag-standby doon sa bintana kasi siyempre magaganda yung view. Hindi sila nag-standby para yung hangin po, no, mabasag man yung salamin, hindi po sila maaapektuhan. Maraming salamat, very good po kayo, nakinig po kayo sa aking paalala. So, eto, kapag meron pa rin bagyo, makinig pa rin tayo sa mga update. Yung ginagawa ko po na update, nasa tinatawag din tayo na advanced weather forecast, which is nakikita natin kung kailan po lalabas ang ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Super Typhoon Yuan, at yung nagiging direction po niya. Base na rin yan sa ating mapa na ginagamit. Alam nyo mga kaibigan, lahat naman pwedeng gumamit Pero kung paano natin i-deliver o i-explain, yun po ang mahirap. Maraming mga kababayan sa atin ang gusto ay nakikinig na lamang ng update. Kaya nga po ako, kahit po talagang paus na ako, go pa rin po tayo sa pagbabalita. Ito po kasi para sa mga kababayan natin, ito po kasi ang trabaho natin bilang isang weather forecaster, makatulong po sa mga kababayan natin. Kaya po yung mga nagko-comment dyan at sumusuporta po sa akin, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. So ito din, may mga nakatira pa rin malapit po sa mga ilog, sa mga baybayin, sa paanan ng bundok. Huwag muna kayong bumalik. Huwag muna. Maghintay tayo ng perfect timing at mag-abiso tayo sa LGU kasi yung mga dam kasi, lalo na yung mga malalapit po sa mga ilog, possible na magbawas sila ng tubig or magpakawala ng tubig yung may mga dam malalapit po sa mga lugar ninyo. May mga chance pa rin na kahit po mawala lumabas na ang Super Typhoon Yuan ng ating Philippine Area of Responsibility, may mga pagbabaha pa rin dahil sa pagbabawas ng tubig ng mga dam po dyan po sa malaking bahagi ho ng Luzon. Eto mga kaibigan, lagi kong sinasabi din na kapag meron pong mga ganitong klaseng malalakas na bagyo o super typhoon, dapat laging nakaredy yung ating emergency kit. Ang kinakailangan din natin yung go bags. So kahapon po ba, kaya kahit nung madaling araw, ngayon, nakaredy po ba yung mga go bags po ninyo, yung mga emergency kit? Aminin natin na minsan talaga wala tayong pakialam. Inuuna natin yung pagkataranta natin, which is normal lang yan, pero dapat lagi nating iisipin na ano ba dapat? Matataranta ba tayo sa super typhoon or maghahanda tayo at magiging kalmado? Mahirap naman talagang maging kalmado, lalo na kung naririnig natin sa bubong natin, humahagubit at umuugong po yung malakas na hangin. Ito yung malakas na hangin talaga na yan. Yung malakas naman po na hangin ng Super Typhoon Yuan, ang sobrang makakaranas lamang yan, yung mga direktang lugar po na dinadaanan nito. So inisa-isa ko yan kanina. Doon sa unahan ng update natin, pwede ho ninyong balikan para po mahimay-himay at malaman po muli yung mga update, Siyempre sa haba ng update ko, minsan nakakalimutan ng mga kababayan natin, pwede nyo hong balikan. At eto pa mga kaibigan, kinakailangan ho natin, number 1, alam nyo, salamat po sa mga nanalangin at nagbigay ng kanilang prayer patungkol po dito sa Super Typhoon Yuan kasi nakita natin yung epekto. Alam nyo ba, ang Super Typhoon Yuan, hindi po ganito ang direction niya. Bago pa siya maglandfall sa North Luzon o sa landmass po ng North Luzon, hindi ganito ang direction niya. Pero dahil nga po sa sabay-sabay tayong nanalangin, sinalubong ng area of probability ng Super Typhoon Yuan, eto nga pong northeast monsoon or yung amihan. Nakikita nyo naman, nasa pinakataas po ng area of probability ng Super Typhoon Yuan. Yung hangin po na yan, pressure ng hangin na yan, yan po yung amihan or northeast monsoon na sinalubong ng Super Typhoon Yuan. Ang kagandahan kasi pag nag-record po ang bagyo, eto po ay nababawasan yung kanyang pinaka-impact. Kasi imbis na dediretso na lamang siya para straight yung kanyang pinakadaan, lumiliko pa siya. Pag lumiliko ang isang bagyo, mas nagpo-produce siya o mas gumagamit siya ng matinding pressure, which is yung pressure ho na yon ay nagiging paghina o nade-develop para humina po ang epekto po ng super typhoon. Kaya nga po, pagdating po dito, titingnan natin mabuti, Tuesday ng hapon, isa pa rin siyang ganap po na typhoon category, tapos bigla siyang hihina sa pagiging tropical storm category. At ito yung sinasabi natin dahil tumama ho siya sa mga kalupaan po ng bahagi ng North Luzon. Kaya nga po lagi kong pinapaalala sa mga kababayan natin na kung kaya naman natin magtanim ng mga puno, kailangan ho natin yan. Kung may nagpuputol man, mas maganda palitan ng panibago dahil malaki po yung kanilang parte, lalo na po pag may mga bagyo.
Sila po yung humihigip ng tubig, sila ang nagpoprotekta, lalo na po yung mga kabundukan. Protektahan po natin. Marami kasing mga mayayaman, may maraming mga pera, mini-mina, sinisira yung mga kabundukan natin. Tapos pag meron tayong mga bagyo, mga super typhoon, wala nang bumabangga, wala nang humaharang, no, nagbibigay ng proteksyon. Ang bundok ng Sierra Madre, napakalaking bagay talaga niyan. Dahil ang mga super typhoon na malalakas na bagyo na dumadaan po sa ating bansa, yan po o siya po, no, o yung bundok po na yan ang nagpoprotekta at nagbibigay ng paghina sa mga bagyo o mga super typhoon. Ngayong araw po ng Lunes, patuloy pa rin tayong makakaranas po ng malawakang pag-uulan dyan po sa bahagi po, malaking bahagi po ng Luzon. Sa Visayas naman, ganun din, tuloy-tuloy ang mga pag-uulan, occasional rains, pabugso-bugso, minsan mahina, bigsan lalakas. Dyan naman po sa bahagi ng Mindanao, patuloy din ang mga pag-uulan, dulot po ng pinaka-trap or extension po ng bagyong Yuan. So ngayon mga kaibigan, muli ko hong ititake ang opportunity para magbahagi po ng salita ng ating Diyos. Alam nyo, kailangan natin ngayon hindi lamang panalangin. Kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Bagkos, ang mga bagyo, mga super typhoon ay pagre-remind sa atin ng Panginoon na kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Pagre-remind din ng Panginoon ang mga bagyo, mga super typhoon na siya ay very powerful at lahat po ay magagawa niya. Pero kung tayo ay mababang loob at laging lumalapit sa Kanya, sa pamamagitan ng panalangin tayo po ay pagpapalain at ililigtas sa mga bagay o anumang sakuna. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Awit chapter 121 verses 7 hanggang 8 mga kapatid, narito po ang sinasabi. Ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. Iingatan niya ang iyong buhay, babantayan ka niya sa iyong pag-alis at pagbalik ngayon at magpakailanman. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Napakalinaw sa salita ng ating Panginoon na ililigtas tayo ng ating Diyos sa lahat po ng kapahamakan. So maituturing natin talaga, no, ang Super Typhoon Yuan ay isang kapahamakan dahil tinatawag din ito na life-threatening po na bagyo o talagang nakakamatay. At ito nga po ang sinabi ng salita ng Panginoon, iingatan niya tayo sa kapahamakan, babantayan niya tayo sa ating pag-alis, pagbalik hanggang ngayon at magpakailanman. So kung meron po tayong trust, pagtitiwala, no, at meron tayong faith sa ating Panginoon na ililigtas na tayo sa mga bagay tulad po ng mga lindol, malalakas na mga bagyo, ay mawawala po yung ating pangamba. Marami kasi sa atin talaga, inuuna po yung pangamba, yung worry, bago manalangin. Alam nyo, kapag tayo ay mananalangin, lalapit po tayo sa ating Panginoon, makakaramdam po tayo ng comfort or mawawala o yung ating pag-alala or pag-aalala ay mawawala bagkos mapapalitan ito ng panatag na loob. Dahil siyempre ang Panginoon po magbibigay sa atin ng peace of mind. Lalo na kapag merong malalakas na bagyo at alam natin yung bahay natin malapit po sa mga dalampasigan, sa mga ilog, talagang hindi tayo makakatulog. Pero alam nyo, minsan ho binibigyan tayo ng Diyos, ng Panginoon, ng wisdom and knowledge sa mga desisyon po na ating ginagawa. Minsan ho kasi, kahit po tayo ay nagpe-pray, tayo po ay nagbabasa ng Biblia, pero hindi naman tayo sumusunod doon nga po sa kalooban ng Panginoon at tayo parang basta makapagbasa lang, basta makapag-pray lamang pero wala sa puso. Bali wala din po yun. Alam nyo, kapag tayo pimananalangin ng taimtim sa ating Panginoon, at ipapanalangin natin yung sitwasyon natin, bibigyan niya tayo ng talino sa mga desisyon na ating gagawin. For example, ikaw or tayo, nakatira tayo sa malapit po sa ilog, no, or mga baybayin, sa mga bahayang lugar, sa mga landslide prone area, bibigyan tayo ng Panginoon ng tamang pagdedesisyon na tayo ay lilikas at hindi tayo babalik sa lugar na yan hanggat hindi pa safe. So yun po yung tinutukoy ko. Ang pag-iingat na naman ng Panginoon, hindi naman yan yung sinasabi na kahit nga pumunta ka sa ganitong lugar, ililigtas ka niya. Tayo din sa sarili natin, kinakailangan din nating mag-ingat. Hindi naman porkit sinabi sa salita ng Panginoon na ililigtas tayo sa ating pag-alis ngayon at magpakailanman, hindi naman automatically na hindi na tayo mag-iingat. Tama po ba? Kailangan pa rin natin mag-ingat, sumunod po sa mga protocol, sa mga abiso ng LGU, ng mga namamahala, sa mga rescuer, sa mga lugar po na unsafe, umalis tayo, kinakailangan ho yan. So sa panahon po ng tagbagyo at merong mga super typhoon, baunin natin ang salita ng Panginoon sa Awit
chapter 121 verses 7 to 8, uulitin ko, ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan, iingatan niya ang iyong buhay, babantayan ka kanya sa iyong pag-alis at pagbalik ngayon at magpakailanman. So yan lamang po pinaka-update natin, yung pinaka-weather natin nasa unahan, at andito naman yung ating Bible verse. Kinakailangan natin ito. Kaya po eto, nagbigay po muli ako ng Bible verse of the day. So kung nakaabot kayo sa pinakadulo ng ating video, please po comment naman po para mabasa ko kung taga saan kayo. Kung napapanood nyo ba hanggang dulo, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.